Kasi yan yung nakita kong trending sa loob ng 36 years na biyahe ko. Sa dami ng nakinig sa akin, gumulong umikot, nakaniig ko for months, no, iba years. Marami puro nangawala lahat. Sanay na po ako ron. Yung po yung unang buhos ng emotion. Ang reason kasi kung bakit sila nangawala, hindi dahil hindi totoo yung turo ko, hindi nila naranasan ng Diyos. Isa lang po ang sagot, ha? Ayaw nilang magbago. At yan ang reason kung bakit patalon-talon sila ng conference ng sinasamahan, ng pinakikinggan, ng binabasa at pinupuntahan. Kaya at the end of the day, ang napuntahan nila ay maging kulto. Kasi hindi sila naghahanap ng truth eh. Ang hinahanap nila ay makakasatisfy sa kanilang pakiramdam at sasang-ayon sa kanilang maling theory, theology at teaching. Eh siyempre kung ayaw mo ng truth, kahit saan ka pumunta at kahit kanino ka humanap, wala kang pupuntahan kundi ma-deceive at pumunta sa lies. Kasi ayaw mo ng truth eh. Kaya lagi ko sinasabi sa lahat at inuulit ko ngayon at uulitin ko pa at hindi ako magsasawa. Pag makikinig kayo kay Apostol Renato Carrillo, mababasag kayo rito. Mababago kayo. Ngayon kung kayo naglalaro, bukas yung pinto, help yourself. Ayun po yun. Ang kung bakit naman sila tumatagal sa isang movement coalition, sa isang samahan, halimbawa panalangin yan, karaban yan, halimbawa pagpuproduce yan ng 12 alagad, 13, 14, 15 o marami pa. Kasi, ando doon yung compromise eh. Hindi naman natatak o natatakel yung mali sa kanila. Ang gusto lang nilang pakinggan ay yung sasang-ayon sa kanila. Pero yung pakikialaman ng Diyos yung buhay nila, yung ugali nila, yung ginagawa nila bilang may-ari, ha? Hindi po supervisor, hindi project manager, hindi architect, bilang may-ari ng iisang church sa ibabaw ng lupa, ayaw nila. Now, let me warn everybody and advise all hanggang meron pa maiksing panahon. Pag hindi po nagbago ang mga bishop at lahat ng pastor, sino nga pa? Sabihin mo sa akin, 12 million yung member ng organisasyong ito, at ikaw yung National Executive Director, magdagdag ka pa ng titulo. Sino ka pa? I don't care, but let me say this. Mabigat ang haharapin mo sa Diyos. You will never escape God. Hindi ito bagong sinasabi ng lingkod ng Diyos. Sinabi ko na ito noon pa at paulit-ulit para akong sinowa sa panahon ko ngayon. Hindi tumitigil magsabi na dadating ang bagyo, mamamatay ang mga tao, sumakay kayo sa arko, pumunta kayo kay Kristo, makinig kayo sa akin, sumama kayo sa akin. Yun po ako. Hindi sino tumigil. It's the only when nang umalis na po ang ark. Pero sa loob ng ark, I believe siya po'y nagpipray. Humihingi ng tawad sa katigasan ng ulo ng mga naiwan. 120 years siya nag-preach. Ganon sila ka-immoral, ka-stubborn. Wala siyang convert kahit isa eh. Ang na-convert niya, mga hayop. Amen. Pero si Noah ba'y defeated? Of course not. Si Noah ba'y nagsaya ng panahon? Of course not. Ginawa ni Noah ang utos ng Diyos. Successful po siya, victorious. Ba't natin sinabi yun? Inaligtas siya, pati pamilya niya. You see that? Itong mga mahilig sa titulo. Hindi ko po sinasabi, no, na ito po'y pangkalahatan. Napakarami ko nakitang hypocrite. Napakarami. Parang si Jesus yan eh. Ang sabi ng John 2, yung huling verse, sabi ron, hindi kinakailangan kilalanin niya ang tao kasi alam niya kung ano ang kalagayan ng tao. Hindi ka pwedeng maging lingkod ng Diyos pag ignorante ka sa mga kausap mo.
Otherwise, kung ignorante ka, di mo alam kung anong spirit nila, hindi ka man of God. Nag-claim ka lang. Not only, you are not in the Spirit, but you are not full of the Spirit. Pinagpalit ng church yung glory sa theology, yung truth sa thesis, si Jesus sa bishop, sa so-called lead pastor, spiritual director.